Ang aking fiance ay tumulong sa kanyang kapatid na itago ang pakikipagrelasyon sa kanyang asawa, kaya tinapos ko ang aming kasal. Ngunit tumanggi siyang tanggapin ang aking desisyon at sa wakas ay ipinahayag ang kanyang pinakamadilim na lihim. Kahapon ay narinig ko ang tawag sa pagitan ng aking fiance, si Sarah, at ang aking bayaw, si Marty, na nagbigay sa akin ng ideya na malamang na tinutulungan ni Sarah ang kanyang kapatid na si Evelyn na itago ang pakikipagrelasyon mula kay Marty. Talagang sinubukan kong baliwalain ang narinig ko at ituring na isang pagkakataon lamang, ngunit hindi ko talaga ito magawa noong gabing iyon. Hindi ko matiis ang pagnanais na suriin ang telepono ni Sarah. Kinuha ko ang telepono, nagpunta sa banyo, at binuksan ito. Doon ko nakita na ang kapatid ni Sarah, na si Evelyn, ay may relasyon na sa loob ng halos 6 na buwan sa isang katrabaho, at tinutulungan siya ni Sarah na itago ito sa halos buong panahong iyon. Literal na daan-daang mga mensahe ang kanilang pinag-uusapan tungkol dito, tungkol sa katrabaho, mga bagay na pribado, at mga nakakahiya na mga bagay tungkol sa aking bayaw, tulad ng paghahambing sa laki ng kanyang ari. Mga bagay na talagang nagpapaikot ng aking tiyan. At narito ang magiging asawa ko na sumasabay sa lahat ng ito nang walang pag-aalinlangan. Kinuha ko ang ilang mga screenshot ng buong usapan, ibinalik ang telepono sa dati nitong kinalalagyan. Kinabukasan, nagdesisyon akong mag-day off sa trabaho at pumunta sa bahay ni Marty para ipaalam sa kanya. Dumating ako sa bahay ni Marty ng bandang 1:00 oras ng umaga, kakahiga lang niya sa kanyang anak at nagkaroon kami ng mahabang, masakit na pag-uusap sa kusina. Talaga namang pinaghihinalaan na niya ito sa loob ng ilang buwan, ngunit naging magaling si Evelyn sa pagtatago ng kanyang mga bakas, syempre sa tulong ni Sarah at ilang mga kaibigan nila. Sa kasamaang palad, wala akong lahat ng 6 na buwan ng mga mensahe, ilan lamang na dosenang mga screenshot ang naipadala ko mula sa telepono ni Sarah. Ngunit ibinigay ko sa kanya kung ano ang mayroon ako at inalok ko siyang tulungan sa anumang paraan na magagawa ko. Isa akong field analyst sa SIU department ng isang mid-sized insurer na nag-specialize sa workers' compensation fraud, kaya alam ko ang ilang mga bagay at mga tao. Kailangan kong makipag-usap kay Sarah ngayong gabi at ipaalam sa mga kaibigan at pamilya ko na alam ko na. Update, hiniling ni Marty ang aking tulong sa pagtukoy kung sino ang lalaking iyon na kinakalunya ni Evelyn. Ang una kong ginawa ay hindi naman malaking investigasyon, ito'y simpleng pagtingin sa LinkedIn para hanapin ang lalaking iyon sa mga koneksyon ni Evelyn, ngunit walang lumabas na resulta na sa tingin ko ay kakaiba. Sinabi ni Marty na si Evelyn ay lalabas para uminom ngayong gabi pagkatapos ng trabaho at sinabi niyang hindi siya uuwi hanggang mga 1:00. Hindi niya kailangang sabihin sa akin ang kanyang hinala dahil agad ko itong naintindihan. Sinabi ko sa kanya na tutulungan ko siya, ngunit kailangan niyang sumama sa akin. Nakipag-ugnayan ako sa kaibigan kong si Mark, ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanya, at pumayag siyang makipagkita sa amin mamaya sa araw na iyon. Ang una naming ginawa ay pumunta sa bahay ng mga magulang ni Marty para magbantay sa kanilang apo. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Marty habang naghihintay ako sa kotse. Pagkatapos noon, pumunta kami sa lugar ng trabaho ni Evelyn. Nag-drive kami sa paligid hanggang makita namin ang kotse ni Evelyn at pina-unlock ko kay Marty gamit ang ikalawang set ng mga susi. Pagkatapos ay binigyan ko si Marty ng voice-activated recorder at GPS tracker para ilagay sa kotse. Matapos iyon, umalis kami at nagpark ng kaunti sa kalye habang hinihintay ang pagdating ng aking kaibigan at ang pag-alis ni Evelyn mula sa negosyo. Dumating ang aking kaibigang si Mark mga 20 minuto pagkatapos at sumama sa amin sa kotse. Mga 1 oras pagkatapos noon, lumabas si Evelyn mula sa kanyang opisina kasama ang 2 kaibigan niyang babae at isang batang lalaking may buhaghag na buhok. Halatang magka-holding hands sila at ako ay napamura. Ang dali-dali ni Evelyn para sa akin. Kumuha ako ng ilang mga larawan mula sa kotse at pagkatapos ay naghintay na lumabas si Evelyn sa kotse niya at sinimulan ko siyang subaybayan. Noong una, akala ko diretsyo na siyang pupunta sa isang hotel o kung saan man, ngunit hindi, pumunta siya sa isang medyo maganda na bar at grill sa isang maganda na bahagi ng bayan at nagpark sa Earth Street. Nag-drive ako sa tabi niya habang bumababa siya ng kotse at pumapasok sa establishment at pagkatapos ay nakahanap ako ng sariling parking spot at isinagawa ang plano. Una, pinapasok namin si Mark dahil walang nakakakilala sa kanya. Mayroon siyang 2 trabaho. Una, kumuha ng anumang kompromisadong larawan ni Evelyn at Jake, at pangalawa, maging aking alibi. Naghintay kami ni Marty sa kotse ng mga 20 minuto hanggang sa makuha ko ang unang sunod-sunod na mga text message mula kay Mark. Ito ay mga larawan ni Evelyn at Jake na naghahalikan sa harap ng kanilang 2 babaeng katrabaho. Tama ang hinala ni Marty, tinutulungan ng mga ito si Evelyn na itago ang pakikipagrelasyon mula sa kanya.
Siyempre, galit na galit siya at napakasakit. Isa sa mga katrabaho ay kasal rin at bilang mag-asawa, sila ay mabuting kaibigan nina Marty at Evelyn. Tinanong ko si Marty kung sapat na ba iyon para sa kanya, ngunit sinabi niyang gusto pa rin niyang malaman kung sino ang lalaking iyon. Sinabi ko sa kanya na maaari naming alamin ito mamaya, ngunit halos nagmamakaawa na siya sa akin, kaya sinabi ko sa kanya na maghintay, texted Mark na ako'y papasok, at pagkatapos ay pumasok ako sa bar. Ang unang nakita ko ay si Evelyn at ang kanyang mga kasama na nag-iinuman at nag-uusap sa isang mataas na mesa malapit sa bintana. Nagpanggap akong nagulat at tinawag si Evelyn. Halata siyang nagulat na makita ako at lahat ng kasama niya ay agad na kinabahan. Mabilis na ipinakilala ni Evelyn ako bilang fiancé ng kanyang kapatid at sinabing ikakasal kami sa loob ng 2 linggo. Maraming pagbati ang natanggap ko mula sa kanila. Nagpasalamat ako at pagkatapos ay iniabot ang kamay ko sa lalaking may buhaghag na buhok at ipinakilala ang sarili ko gamit ang buong pangalan, umaasa na tutugon siya sa parehong paraan, at ginawa niya. Ipinakilala ko ang sarili ko sa lahat at pagkatapos ay sinabi kay Evelyn na narito ako upang makipagkita sa isang katrabaho. Kumaway ako kay Mark at pagkatapos ay nagpaalam. Nang makalapit ako kay Mark, sinabi ko sa kanya ang pangalan ng lalaki at pareho kaming kumuha ng mga telepono upang magtrabaho. Hindi nagtagal at natagpuan namin siya, may mga social media profile siya at ilang mga kaso sa korte laban sa kanya. Lumalabas na si Jake, ang lalaking karelasyon ni Evelyn, ay 26 taong gulang at kasal na. Lalong gumaganda ang istorya. Tinext ko si Marty ang pangalan ng lalaki at nagdesisyon akong subukan ang kapalaran ko. Sinabi ko sa kanya na maghintay ng ilang minuto pa. Naging babysitter ako sa bar. Malinaw na nakikita ako ni Evelyn at ng kanyang mga kasama at kitang-kita na hindi sila masaya sa aking presensya. Pinabayaan ko ito ng mga 1-0 minuto at pagkatapos ay sinabihan si Marty na i-text si Evelyn na magpapalipas siya ng gabi sa bahay ng kanyang mga magulang kasama ang kanilang anak. Hindi nagtagal matapos noon, nakita kong kinuha ni Evelyn ang kanyang telepono, ipinakita ito kay Jake, at pagkatapos ay nagpa siya ang lahat na umalis na. Lumapit si Evelyn sa akin, nagpaalam at tinanong kung kami ni Sarah ay gusto nilang maghapunan sa katapusan ng linggo. Ngumiti ako at sinabi na mukhang magandang ideya iyon at binati silang lahat ng magandang gabi. Mark at ako'y naghintay na sila'y umalis, pagkatapos ay binayaran ang bill at nagmamadaling bumalik kay Marty na naghihintay. May kaunting pag-aalinlangan dito dahil hindi namin alam kung ano ang gagawin ni Evelyn. Akala ko na baka nag-book na siya ng hotel room at papunta na roon na magpapakumplika ng lahat. Ngunit lumabas na ngayong gabi ay meant to be just drinks at the bar, at hindi hanggang sinabi ni Marty na magpapalipas ng gabi sa bahay ng kanyang mga magulang na naging higit pa ito. Si Evelyn ay dumiretso sa bahay at sinundan namin siya, nagpark ng malayo at naghintay. Hindi nagtagal pagkatapos noon ay dumating ang isa pang kotse sa driveway ni Marty at nakita naming bumaba si Jake, naglakad papunta sa pintuan, kumatok, at sinalubong ni Evelyn. Pumasok sila ng magkasama. Ngayon, mga 7:30 na at may sarili akong mga bagay na dapat gawin ngayong gabi at sa tingin ko ay nagawa ko na ang lahat para kay Marty. Siya na ang bahala sa iba. Update 2, pumasok ako sa aming bahay upang kanselahin ang kasal. Nakita si Evelyn na umiiyak sa sofa kasama si Sarah. Saglit akong natigilan at halos lumabas ulit, ngunit pumasok pa rin ako. Parehong tumingin sa akin sina Sarah at Evelyn ngunit walang dumagsang mga akusasyon. Nakatingin lang sila pabalik sa akin na tila nagtatanong. Nagpatuloy si Evelyn sa pag-iyak at si Sarah sa pag-aalo. Iniwan ko ito sa hangin habang iniisip. Mukhang hindi sinabi ni Marty ang aking tulong sa pagdiskubre ng relasyon ni Evelyn. Nagpa siyang magpanggap na walang alam, walang ibang dahilan kundi gusto kong makita kung paano magre-react si Sarah. Naupo ako sa recliner at pagkatapos ay tinanong sila kung ano ang nangyayari. Patuloy na umiyak si Evelyn ngunit si Sarah ang sumagot at sinabi, si Marty ay naghain ng diborsyo kay Evie. Oo, inaasahan ko na yon. Tinuloy ko ang pagtatanong, bakit? Tanong ko. Huminto si Sarah sa paghaplos sa likod ni Evelyn at tumingin sa akin. Halos makita ko ang pagtwist ng kanyang mukha. Binigyan ni Evelyn si Sarah ng isang tingin na hindi ko na kailangang maging kapatid upang maintindihan at mayroong saglit na paghinto hanggang sa sumagot si Sarah, nag-cheat siya. Nabigla ako sa tugon na ito. Hindi ko inaasahan. Hindi masaya si Evelyn, halos magkolapse sa sofa at naglabas ng kakaibang pagsinghap at pag-iyak ng sabay. Gusto ko sanang ituloy pa, huminga ako ng malalim. Alam mo ba? Hindi sumagot si Sarah, tumango lamang habang patuloy ang paghaplos sa balikat ng kanyang kapatid. Hindi ako nag-atubiling tanungin ang sumunod na tanong, gaano katagal?
Ang sagot ay dumating ng mas madali kaysa sa inaasahan ko, 6 na buwan. Nabigla ako sa madaling pag-amin ni Sarah. Pati si Evelyn, sinampal ang kamay ng kanyang kapatid at kahit si Sarah ay nagulat sa pagsabi nito. Humiga ako sa recliner at hinaplos ang mukha ko, oras na upang alisin ang natitirang sugat. Hindi tayo magpapakasal. Dalawang mukha ng mga nagulat na kambing ang nakita ko. Ha? Ano? Sabi ng dalawang magkapatid. Tumayo ako at inulit, hindi tayo magpapakasal. Hindi ko kayang pakasalan ang isang tao na magtatago ng pagtataksil, lalo na sa loob ng 6 na buwan. Tumayo si Sarah mula sa sofa at nagbukas ng mga braso, ang body language niya ay nagsasabing hindi ka seryoso. Inilagay ko ang aking mga kamay sa harap ng aking sarili, seryoso ako. Hindi ko gusto ito, hindi ko gusto na nakibahagi ka sa ganito at hindi ko kayang pakasalan ka na may ganitong pakiramdam. Nag-umpisa ang pag-iyak agad-agad. Pati si Evelyn, para siyang perch na sumusubok huminga. Mga iyak mula kay Sarah, mga akusasyon na hindi ko siya mahal, mga apela sa aking pakiramdam ng tungkulin, pagkawala ng pera, abala sa mga kaibigan, kahihiyan ng lahat. Lahat ng ito ay naisip ko na pero iba talaga ang marinig ang mga ito mula kay Sarah sa pamamagitan ng mga luha. Siguro dito ako nagkamali, sa isang pagsisikap na kumbinsihin si Sarah sa katapusan ng lahat, sinabi ko, tingnan mo, kinansela ko na ang honeymoon, hindi na ito mangyayari. Alam ko na ito'y bomba pagkalabas ng bibig ko at ang pagsabog ay agad-agad. Si Evelyn, sa kanyang karangalan, ay mabilis na naintindihan ang lahat na kung paano niya napaniwala ang kanyang asawa sa loob ng mahabang panahon. Halos makita ko ang pagka-realize niya habang pinagsasama-sama niya ang lahat, kasama ang aking pagpunta sa bar kanina. Sumigaw siya ng putang ina mo at sumugod sa akin. Hindi ako kalakihan, ngunit hindi ako mahina, ngunit ang puwersa na ginamit ni Evelyn sa pagsugod sa akin ay nagpataob sa akin. Halos mawala ang telepono sa aking kamay, ngunit nagawa ko pa rin siyang itulak at sumigaw ng malakas, Evelyn, umalis ka sa akin. Sarah, kontrolin mo ang kapatid mo. Sinubukang lumapit muli si Evelyn, ngunit surprisingly ginawa ni Sarah ang sinabi ko at niyakap ang baywang ng kanyang kapatid. Tumigil si Evelyn at sumigaw ako, umalis ka dito ngayon o tatawag ako ng pulis, itinaas ko ang telepono ko para ipakita. Nagsumamo si Sarah na magkalma, sinabing si Evelyn ay walang pupuntahan at kinuha ni Marty ang mga susi niya. Hindi ko na pinansin, 100% akong tapos kay Evelyn. Pumasok ako sa aking home office, ikinandado ang pinto at tumawag ng pulis. Sinabi ko na inatake ako ng kapatid ng aking fans at ikinandado ang sarili ko sa office at natatakot para sa aking buhay. Sinabi ko rin na na-record ko ang buong insidente. Pagkatapos ng tawag, kumakatok si Sarah sa pinto, please lumabas ka. Kailangan nating pag-usapan ito. Mahal kita, please. Sinabi niya na kahit si Evelyn ay gustong humingi ng tawad. Sigurado akong kasinungalingan yon, pero si Sarah ay halatang nawawala na sa sarili. Hindi ako sumagot at nagpatuloy ang pagtatangka niyang kalmahin ako hanggang dumating ang mga pulis. Narinig ko ang pag-uusap ni Sarah sa kanila at nagdesisyon akong lumabas. Ang mga pulis ay 2 lalaki, isa ay mukhang mas bata sa akin at ang isa ay mukhang mas matanda at inis sa buhay. Ipinakilala ko ang sarili ko, itinuro si Evelyn, at sinabing inatake niya ako at nag-alok na ipakita ang video. Tinanong ng batang pulis kung gusto kong magsampa ng kaso. Sinabi ko, oo. Tinanong niya ulit, gusto kong magsampa ng kaso, may video ako at dadalhin ko ito sa korte o tatawagan ko ang boss nyo at ipapapunta ko siya dito. Halatang inis na siya at mukhang gusto na niya akong arestuhin, ngunit hinila siya ng partner niya, isang mas matandang lalaki na tila ayaw mag-umpisa ng gulo. Sa wakas, sinampahan si Evelyn ng kaso at dinala siya ng mga pulis. Patuloy siyang sumisigaw at umiiyak. Si Sarah ay patuloy din sa pagsasabi ng hindi paulit-ulit. Ang batang pulis ay tinanong ulit kung okay lang kami, sinabi ko na matutulog na ako. Tinanong ulit si Sarah, at sa huli ay tumango lamang siya. Ang pulis ay hindi pa rin kontento, ngunit sinabihan ko na maghanap na lang siya ng iba pang pwedeng interviewin. Sa puntong iyon, halos 30 segundo na lang at baka ako naman ang arestuhin. Ngunit sa kabutihang palad, hinila siya ng partner niya at umalis na rin sila, dala si Evelyn at hopefully out of my life forever. Ang susunod na araw ay pinakamakakaibang araw sa buhay ko. Nagising ako at nandito pa si Sarah. Nilinis niya ang bahay mula itaas hanggang ibaba. Nang makita niya ako, parang gusto niyang magsalita ngunit hindi makalapit. Huminga ako ng malalim at sinabi na kailangan naming pag-usapan ito. Sinubukan niyang umupo sa tabi ko sa sofa, ngunit hindi ko siya pinigilan. Hindi kami magpapakasal, ngunit hindi ko kailangang magpanggap na galit ako sa kanya dahil, sa totoo lang, nadismaya lang ako.
hindi ko siya kinamumuhian, nadismaya lamang ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na sigurado sa kanya at sa aming relasyon. Sinabi kong hindi ko maintindihan bakit sumama siya sa kapatid niya sa pagpapababa kay Marty. Sinabi lang niya na alam niya na mali iyon. Tinanong ko siya kung may paliwanag siya, ngunit wala siyang masabi. Sinabi ko na ang mabuting kapatid ay nagtutulak sa tamang daan at hindi nagbibigay ng pas para gawin ang mali. Sumang-ayon siya at sinabi na gagawin niyang mas mabuti. Ngunit sa huli, wala kaming malinaw na solusyon. Sinabi ko na gusto kong malaman ang tunay na siya, ngunit parang hindi ko pa rin siya lubos na kilala. Pagkatapos ng aming pag-uusap, natulog akong may mas kaunting alalahanin kaysa mga nakaraang araw.